Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa maayos na kalagayan kayo. Sa pagkakataon na ito, tayo ngayon ay mag-aaral ng mabuting balita o ebanghelyo na nakatala sa Biblia. Ito po, New Testament lang, manipis. Sapagkat dito lang tayo kukuha ng aral na ating ipangangaral. Tandaan nyo, dito tayo kukuha ng aral na ating tatalakayin. Pero bago tayo papalaw, siyempre, gaya ng ating ginagawa, tayo muna ay dumudulog sa Diyos, humihingi ng kanyang patnubay upang lahat tayo ay makinabang sa kanyang mensahe sa atin sa oras na ito. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong ebanghelyo hayo sa kasulatan upang kami po ay makinabang sapagkat ang iyong turo at aral, yan po ang aming buhay. Yan ay salita ng Diyos, yan ang nagbibigay buhay. Ayon sa Panginoong Yesus, Juan 6:63. Salamat po. Kung sakali man po, Panginoon Diyos, may mga taong nakikinig at nanonood ng video ito na hindi hayo sa iyong gusto, kanilang faith, baguhin mo po sila. Sapagkat wala karapatan ng tao para magbago, tanging ikaw lang po pwede magpabago sa sino mang tao. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Ng ating pag-aaralan, si Pedro ba nangaral sa Roma? Kasi sinasabi nila, si Pedro ang unang Santo Papa. Tandaan nyo si Pedro po ay taho. Sabi nila ng Roman Catholic, si Pedro daw ang kanilang unang Santo Papa. At nung mamatay, yan, palit-palit na yung mga Santo Papa. Namatay na yung Santo Papa ngayon, nung nakaraan. At inilibing na siya. Kung tawagin nila, Saint Francis o Santo Papa, Kiko, kanila. Itong Saint Francis na ito yung dumalaw sa panahon ni Pangulong Pinoy. Nagkataon naman, nandun pala ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa EDSA. Na-traffic siya. Kaya nagalit siya. Tinanong niya kanyang driver, bakit matraffic? Mga 5 oras yata ang traffic nila. Sagot ng driver niya, si Pope Francis. Ayan. Sabi ni Duterte, nung siya ng presidente, talagang si Bongbong Marcos tinawag niyang bangag. Mas bangag pala ito si Tatay Diggs ng Davao. Sabi niya, kung ako lang, palalayasin ko yan. Umuwi ka na. At pinagsalitaan niyang hindi maganda si Pope Francis ng Roman Catholic Church. Ang masakit, maraming Katoliko ang pumapalakpak kapag nagmumura si Mr. Rodrigo Roa Duterte. Pero yung kanilang Santo Papa ay nilahit niya at minura. Walang talaga eh. Kaya nga sabi, yan ang tunay na bangag, sabi ng mga tao. At ngayon, namatay na nga si Pope Francis. At ngayon, pipili sila ng panibagong Santo Papa. Kaya magbuhat ng pasiro, ayos na. Yan, kada mamatay, may pumapalit na. Ang tawag sa mga Papa ay kapalit ni Kristo.
Ano bang tawag nila ron? Meron silang tawag ron eh. Pangunahing kapalit ng Kristo. Mamaya baka mahalala ko. Tingnan natin kung sino nakarating sa Roma. Si Pedro ba o si Pablo? And dito sa libro ng Roma, ang sabi ni Pablo 1:6, kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Sinong kabilang? Yan, sunod 7, sa inyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma na tinawag upang maging mga banal. Yan. Si Pablo pala nakarating eh. Totoo ba nakarating si Pablo sa Roma? Dito sa Gawa 28:16, pagdating namin sa Roma, si Pablo pinahintulutang umupa ng sariling tirahan kasama ang isang kawal na pinakatanod niya. O, nakarating pala si Pablo sa Roma eh. Hindi si Pedro. Paano naging Santo Papa ngayon si Pedro? Eh, nangaral sa Roma, ito si Pablo ayon sa Biblia. Sa 23, kaya nagtakda sila ng isang araw at maraming pumupunta sa tinitira ni Pablo. Pagdating ng araw na iyon, magapos siyang nagpapaliwanag sa kanila at nagtuturo tungkol sa paghahari ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at nang isinulat ng mga propeta. Sinikap niyang paniwalain sila kay Jesus. Oh, nangaral si Pablo sa Roma. At anong sabi niya? Sinikap niyang papaniwalain sila kay Jesus. Sino? Mga taga Roma. Oh. Humigit kumulang sa 2 taong nanirahan si Pablo sa Roma. Si Pablo pala, kaibigan, Katoliko. Sa bahay na kanyang inuupahan at tinanggap niya ang lahat ng nagsadya sa kanya. 31, no? Ayagan at walang sagabal na nangaral siya tungkol sa paghahari ng Diyos at sa Panginoon Jesucristo. Wala po tayong pera. Si Pablo nangaral eh. Sa Roma. Siya mismo yung epistola niya. Ngayon ba si Pedro nangaral? Hindi. Paano naging Santo Papa yan? Eh ginawa nyo lang Santo Papa, pero si Kristo hindi niya ginawa Santo Papa yan. Ang sinabi ni Kristo, ito, sa 10:10, basahin natin ha. Meron po nakalagay kasi rito eh. Wala tayong ano ha. Oh, Mateo 10:1. Tinipon ni Jesus sa 12. 12 apostle. Alagad at binigyan ng kapangyarihan magpalaya sa masamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. 2, ito ang pangalan ng 12 apostol. O, 12 apostol ha. Si Simon na tinatawag na Pedro. O, kita nyo po? Anong tawag ni Jesus? Apostol. Hindi po Santo Papa. Hindi Papa. Hindi po. Kayong mga nasa simbahang Katoliko, medyo buksan naman ninyo ang inyong mga kandado. Eh kasi di kandado kayo eh. Buksan na po ninyo ang inyong mga kandado. Buksan nyo naman ang utak nyo.
Lawakan nyo. Huwag nyong gawin parang payong. Ang payong po pag nakasara, nakatupi, walang pakinabang. Pag binuksan mo, doon mo mapapakinabangan ng payong. Maaring uulan, pwedeng mainit ang araw, pasanggalang mo yan. Ganyan din po ang utak. Kailangan buksan natin. Ako, Katoliko ako. Nagnunobena ako. Pero dumating ang panahon na dumating sa akin si Jesus. Noong po nagtatrabaho po ako sa Baguio, doon nagsimula. Pero nung hindi pa po ako nagtatrabaho sa Baguio, naging ano pa ako, espiritista. Dumadalo kami sa gawain ng espirikitik. Espirikitik-kitik. yung medium namin palpak. Bakit? Inulahan niya yung chewing ko eh. Hindi natupad yung inula hanggang namatay. Iba klase yung medium na yon. Pero bilib na bilib kami nung una doon eh. Okay. Ako naman, lumaki po kaming Katoliko, bininyagan sa Katoliko, at nagprosesyon kami sa Katoliko nung araw, nung bata ako. Pero nung lumaki na po ako, nagkaroon ako ng kamalayan. Yan, lalo na nung makapagtrabaho na po ako at nakadestino ko sa Baguio City, doon po nagsimula ang pagtawag sa akin ni Jesus. Kasi po sa isang university doon na dinadahanan namin kada linggo, nagkakantahan po sila. Praise and worship. At sa isang pagkakataon sa isang parke sa Baguio, may nangangaral po naman at ako'y nakikinig. Yun po pala ay dahan ng Diyos na ako'y kanyang tawagin. So, pinangyari ng Diyos ang kanyang kalooban sa akin. At dito sa Tondo nga, nung dito na ako natira, wala na ako sa Baguio, nagpatuloy pa rin po ako. Kaya ako ngayon ay isa ng Kristiyano. Okay? Ayun, ang binabahagi ko sa inyo, yung sinasabi nilang si Pedro daw hango na Santo Papa. Hindi po totoo yan. Tinawag na apostol sa 12 sa mga Hudyo. Kaya si Pedro hindi po nangaral sa Roma. Si Pablo ang nakarating sa Roma at siya ang nangaral. Bago si Pedro, di si Pablo na lang. Kasi siya nangaral sa Roma eh. Problema sa inyo, sabi nila, nagpalimbag kayo ng libro, kayo daw man nagpa-compile ng Biblia. Sige, totoo na kung totoo yan. Kayo na nagpa-compile. Salamat sa inyo, meron kami nababasang Biblia. Pero hindi nyo sinusunod yung nakasulat sa Biblia. Ayan o, binabasa ko. Si Pablo, nanirahan sa Roma. Sapagkat sa kanyang panahon, siya po ay nililitis ng Roman government na inakusahan ng kanyang kapwa Hudyo. Yang Israel noon, sakop ng Roma. Kaya ang gumugobyerno sa kanila ay ang Roman government. Namatay po si Pablo noong 46 AD. Gayon din po si Apostol Pedro. 46 AD. Ala tayong paninira dito. Gusto ko lang ituwid ang inyong paniwala. Maliwanag ha? Sa sulat ni Pablo sa Roma. Dito naman sa Roma 16:17, ipinamamanik ko sa inyo mga kapatid, tandaan ninyo ang mga lumikha ng pagkakampi-kampi at nagiging sanhi ng pagkatalikod sa mga haral na tinanggap ninyo
Iwasan ninyo sila. Okay? Ay, dito pala. Huwag yun. Roma pa rin, 16, kanya lang sa 25. Sabi ni Pablo, purihin ang Diyos na makapagpapatibay sa inyo sa pamamagitan ng mabuting balita tungkol kay Yesu Kristo na ipinangaral ko sa inyo. Oh, sino nangaral? Si Pablo. Ipinangaral ko sa inyo. Ang mabuting balitang iyan ay isang hiwaga na nalihim sa loob ng mahabang panahon, 26, at sa utos ng walang hanggang Diyos ay nahayag ngayon sa mga hentil upang sila'y manalig at tumalima kay Kristo. Ang lahat ng yan ay ayon sa sulat ng mga propeta. O, ang Roma po ay bansa ng hentil. Labas ng Israel, hentil. At ang Roma nasa labas po ng Israel, siya po ay hentil. At siya hentil, at ang mga hentil, ang apostol ay si Pablo ayon sa Biblia. 27, sa isang Diyos ang marunong sa lahat, sa kanyang iukol ang papuri magpakailanman sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Amen. O, sino nangaral sa Roma? Si Pablo. Kaya hindi po pwedeng ginawa santo pa Catholic kay Pablo at kay si Pablo nakaragdaga at namatay naman siya ron sa ilalim ni Emperor Nero. Tignan natin yung sulat ni Pedro. Meron bang binanggit na Roma si Pedro? So, tignan natin yung sulat ng Pedro. Talaga. Itong Biblia dumanipis papel ito. Mula kay Pablo. Unang Pedro 1:1.